May mga gusaling itinayo para protektahan tayo. At may mga gusali namang sumisigaw ng babala kahit matagal ng tahimik ang kanilang mga pader. At sa Maynila, sa mismong puso ng Binondo, may isang tore na bumagsak hindi lang dahil sa lindol, kundi dahil daw sa mga lihim na matagal nang ayaw lumabas. Ito ang lugar na sinasabing bago pa man gumuho ang Ruby Tower, may mga multong matagal nang naninirahan dito. Kung mahilig ka sa mga kwento ng urban legends, trahedya at mga kaluluwang hindi matahimik, subscribe at Hiwaga at Esoterica para lagi kang kasama sa ating paglalakbay sa madidilim na kwento ng Pilipinas. Bago ang lahat, balikan muna natin ang mundong ginagalawan ng Ruby Tower noon. 1960s, mabilis ang pag-unlad sa Maynila. Pataas ng pataas ang mga gusali, parang simbolo ng pangarap. At sa gilid ng Ompin, itinayo ang isang 6-story building na may modernong disenyo, ang Ruby Tower. Tirahan ito ng maraming Chinese-Filipino families, mga negosyante at ilang mga estudyante. Pero ayon sa kwento ng mga matatanda, kahit bago pa man ito matapos, meron ng kakaibang pakiramdam ang mga ilan. Parang may mabigat sa hangin, parang may nakatingin kahit walang tao. Sabi ng iba, ang lupang kinatatayuan daw nito ay dating mismong tambakan ng mga hindi matahimik na kaluluwa mula pa noong panahon ng giyera. Ngunit gaya ng maraming babala, hindi ito pinansin. Isang madilim na araw, August 2, 1968, mararamdaman ng Maynila ang isang pinakamalagim na lindol sa kasaysayan, ang kasiguran earthquake. At sa loob lamang ng ilang segundo, bumigay ang Ruby Tower. Para bang lumambot ang pundasyon, para bang tinuklap ng isang halimaw ang gusali mula sa ilalim. Mahigit 260 katao ang nasawi. Marami ang naipit sa mga gumuhong pader. At ang mga nakaligtas naman, may iisa lang na sinabi. Hindi lang lindol ang naramdaman nila. May puwersang humihila pababa. May mga boses na parang nagpapanik pero hindi galing sa mga buhay. Parang may sumisigaw sa mga pader. Ilan ay nagsabing may nakita silang itim na anino sa hagdan bago bumagsak ang gusali. At ang ilan, may narinig daw na pag-iyak ng mga bata bago ang mahabang katahimikan. May mga ilan-ilan na urban legends na lumitaw pagkatapos ng trahedyang ito. Una, may sumpa daw ang lugar. May mga nakatira sa paligid na nagsasabi noong gabi bago ang lindol, may narinig silang sunod-sunod na pagkatok mula sa gusali. Walang tao, walang hangin, pero parang may humihingi ng tulong. Pangalawa, hindi raw maalis ang amoy ng kandila. Kahit nililinis nila ang lugar, ilang linggo raw na may amoy ng natutunaw na kandila sa hangin. Sa kultura ng mga Chinese, ang amoy na ito ay konektado sa mga morning rituals or sa mga pumanaw. Ngunit paano ito maririnig ng mga kaluluwang hindi man lang nabigyan ng funeral rites? Pangatlo, may umiiyak daw na bata sa gabi. May mga residenteng malapit sa site na nagsasabi na tuwing hating gabi, may maririnig kang mahina, putol-putol na pag-iyak. Kapag nilapitan mo ang lugar, titigil ito bigla. Pero makakaramdam ka ng lamig na parang dumadaan lang sa balikat mo. Ang pang-apat, may babaeng nakatayo sa dating entrance ng Ruby Tower. Iba't ibang tao, tricycle driver, barker, vendor, nagbigay ng pare-parehong paglalarawan. Isang babaeng nakaduster, nakayuko at parang naghihintay ng kasama. Kapag nilampasan mo siya, wala kang maririnig. Pero sa gilid ng paningin mo, parang sumusunod siya. Pagkatapos ng mga urban legends sa kumalat, may ilang paranormal groups na nagtangkang mag-imbestiga sa lugar. Ayon sa kanila, may electromagnetic spikes kahit walang linya ng kuryente. May mga cold spots na sumusunod sa investigator. May mga EVPs na malinaw ang naglalaman ng mga salitang help, down, stop. At minsan, isang matinis na sigaw. Isang team ang nagsabing habang nagre-record sila, may biglang humawak sa balikat ng cameraman
pero wala naman tao sa paligid. Isa pang grupo, hindi na raw tinuloy ang second session kasi habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang ritual, may narinig silang pagbagsak ng pader kahit wala namang nakatayong istruktura doon. Hanggang ngayon, dala pa rin ng Ruby Tower ang bigat ng mga tanong. Ano ba talaga ang naging sanhi? Mahinang pundasyon o may mas matagal nang umiikot na sumpa doon mismo sa lupain na yon? At bakit kaya kahit dekada na ang lumipas, marami pa rin ang naniniwala na ang mga kaluluwa ng Ruby Tower ay hindi pa nakakalaya? Urban legend lang ba ito? O may mga pangyayaring hindi natin talaga kayang ipaliwanag? Ang Ruby Tower ay hindi lang kwento ng trahedya. Kwento rin ito ng mga taong hindi nabigyan ng hustisya, ng mga pamilya naghahanap pa rin ng sagot at ng mga alaala na ayaw patigilin ng panahon. Pero ngayon, gusto sana kitang tanungin, naniniwala ka bang may mga lugar na kusang sumisipsip ng takot at kalungkutan? At kapag sapat na ang bigat, gumigising ang mga multong nakakulong doon? Ilagay mo lang ang sagot mo sa comments. At baka ang susunod nating kwento ay isa pa sa mga sikretong ayaw pa rin ilantad ng Maynila.